Ngayon pala guys ay magte-test ako ng solar, no. Titingnan ko yung mga diodes nila. Yung one-way diode kung ano nga ba, ayos pa. No, kasi mahalaga din 'yon kasi para malaman natin kung tuloy-tuloy pa rin ang charging niya. Yan guys. Ito yung solar namin, solar panel sa taas ng bubong. Ito ay 20 watts, no. Matagal na ito, nasa ano na to, siguro mga nasa 4 years na. At ito naman ay lalong mas matagal kasi hiningi lang natin yan, binigay lang sa atin yan. Salamat po sa Diyos, no, sa pagbigay niyo po ng solar panel na malaki, 50 watts. Ito po ay polycrystalline at ito naman po ay monocrystalline na binili namin. 20 watts po ito, sa halagang 890, almost 890 pesos only sa pick up. At ito naman po, itong solar na to, 20 watts din yan and monocrystalline. At ito naman ang ating 6 volt, dalawa yan, 6 volt ay ito, 6 volt, 7 volt at ito naman ay 10 volts. No, so 7 volts ito, 10 volts. So yung series natin yan kaya naging 17 volts. Almost 18 volts na rin siya pag pinagsama, no. At ngayon naman ang gagawin ko is titingnan natin kung working pa ba yung kanilang diode, mga diodes nila. Kasi ito ay naka-series, naka-parallel. Isang naka-series, naka-parallel itong 20 watts and 50 watts, 20 watts. Naka-parallel po sila, no. At sa baba yung ating controller, meron tayong 12 volts na battery, no. So sige, ito titest ko na sila ngayon para malaman natin kung ayos pa ba yung kanilang diodes. So ito yung una kong ititest, no. Itong maliliit na series sa dulo. Ititest ko itong Zener diode na nilagay natin dito. Ito ay one-way diode lang, no. Ito ay one-way diode. Ito yung diode ng solar. So para maano natin yan, malaman natin yung connection niya. So isi-set natin siya sa yan. So paano natin malalaman kung may connection pa ba or ayos pa ba yung ating one-way diode, no? So dapat mag 0-0 yan, katulad dito. Kapag pinagdikit ko yan, no, connected siya. So ang magiging indicator niyan ay 0-0. So dapat maging 0-0 yung connection niya, o kaya 0 yung magiging output ng ating meter, no. So ngayon, ito ay one way. So dito natin ilalagay ang positive. Wala na siyang luma na kasi ito guys, no. Luma na siya. So lalagyan natin siya dito. Ayan, no, 0 siya guys, no. Naka-0 siya. So ibig sabihin may connection. What if pag babaligtad natin? So dapat hindi mag-backflow yung power niya, no. Ayan. So dito naman natin ilalagay yung positive sa dito. So dapat hindi backflow, no. So tingnan natin kung magkakaroon siya ng connection. So ito ay naka-all, no, or 0.L, parang error siya, no. So wala siyang connection. So ibig sabihin yung one-way diode na to, so yung power niya is palabas, no, papunta doon, papunta dito, papunta doon, no. At hindi na siya nagba-backflow yung power niya dito. So ibig sabihin walang backflow dito sa solar nating maliit. So ibig sabihin ayos pa yung diode, no. At ngayon naman babalik na natin siya. Dito naman tayo sa kabila. Okay, sabihin ayos to yung maliliit natin naka-series. So next naman ay ito. Ayan, so ibabaligtad na natin siya. Yun, tingnan natin. Mukhang hindi maayos yung ating ayan, yun yung information nyo. 22 volts and 1.1 ampere.
At ito naman yung kanyang junction box. Hindi maayos yung ating pagkakaano dito kabit. Okay. So nasunog. Ito guys, hindi natin alam kung okay pa to. Dapat matanggal natin to. Sige. Napagdesisyonan ko guys na ibaba ko na lang muna itong isang panel natin kasi hindi maayos yung kanyang junction box dito, no? So dapat ayusin natin tong box nya. So baba natin tong isang 20 watts. Tingnan natin yung iba. Ayusin natin sa baba. Ito naman, ito kaya ayos kaya ito. Oops. Yun. So hindi rin maayos. Marami pa tayong ayusin guys, no? Ayan, no? Ito ay 17 volts at meron siyang 20 watts at meron siyang short circuit current 1.28 ampere. So 20 watts yan. Try natin kung may backflow. Connected pa naman siya pero matitest na natin siya ngayon kung meron siyang backflow. So yan. So wala rin siyang backflow, ibig sabihin ayos pa. Ayan guys, wala siyang backflow guys, no? Dito naman ayos pa rin, no? So ayos pa to guys, wala siyang backflow. So dito naman itong 50 watts natin na poly. Tingnan natin kung meron siyang backflow o wala siyang backflow. Yan yung kanyang itsura guys. Yan, tingnan natin. Naku, sira na to. Ito guys, merong backflow to. Yun. Nakita natin guys, ang problema dito ngayon. Ang may ano pala dito, ang may sira pala dito ngayon, yung 50 watts. Nasira na yung kanyang diode, Zener diode na one way. So meron siyang backflow. So doon tayo magkakaroon ng problema, nahihina yung charge ng ating solar. Kaya pala hindi niya kaya i-full charge ng maghapon. Kaya pala, no? Dahil pala may backflow siya dito. So nakita natin yung problema, ayusin natin yan. Ito pala guys yung aking dugtungan na ginawa, no? DIY lang din to kasi wala tayong pambili, no? So susunod na natin upgrade to, gawa lang muna to kapag meron na tayong pambili. Simple lang yun guys. So guys, naayos na natin siya, wala na siyang backflow. Tinanggal natin yung diode na nakakonekta dito sa 50 watts at nilagyan na lang natin siya na isang diode na one way diode sa positive. So ito ay nakaparallel pa din. Ayan. At ito na yung kanyang connection, no? Nakaparallel connection siya. So na-test ko na siya lahat at wala nang backflow, no? So inasahan natin na malakas na yung charge niya at ngayon ay maaraw na. Bago kasi magka-araw dito, bago sikatan ng araw dito sa bubong, ay mga alas 9 na. No, so kaya
yung 12 volts natin na 12NN, 12 and 12, no, napo-full charge siya ng mga around alas 12 ng tanghali kapag maganda yung araw. No, at magdamag na namin gagamitin yon. Magdamag na yun na nagailaw. Magdamag yun nakailaw sa amin, no. Ayan. At sulit naman hanggang umaga yon. Okay. So, ilaw pa lang naman itong aming solar, no. Ilaw lang to. Pang ilaw lang naman siya. Hindi naman namin siya ginagamit pang TV, no? Pang ilaw lang muna. Kasi yun pa lang yung kaya natin. Wala pa tayong maganda-gandang baterya. At ang ginagamit natin battery dito ay 12 Motolite lang, no. Motolite 12 and 12 volts, no. So mamaya ipapakita ko sa inyo sa loob. So simple lang din yung setup natin. Syempre pang mahirap na setup lang. Ayan, so ngayon guys is iti-test natin yung kanyang connection. Kung ayos ba yung connection niya. Sorry, hindi ko makita yung screen. Ayan, so naka-all siya. Ibig sabihin, kapag naka-all or 0.L ay ano yan, wala siyang connection, no? Wala siyang flow. No flow, no? Ibig sabihin walang dumadaloy na kuryente. Ano? So ngayon, ita-try natin kung connecta to. So sa positive, so lalagay natin siya dito sa may positive connection. Saan ba? Hindi ko mapakita sa inyo guys. Yan. Yan. So lalagay natin siya sa may positive connection. Okay. So yan o. Kita nyo guys. So nakakonect siya dito sa positive at dapat wala siyang magiging backflow, no? So kita nyo naman guys ay naka 0.L pa rin siya, no? So wala siyang backflow. Pero kapag ibabaliktad natin siya, so sa positive natin kakabit yung negative, so parang magpo-flow lang siya. From negative, aakit siya dun sa negative tapos pupunta siya ng positive, kaya meron siya dapat dito. So nakita nyo guys yung ating meter. Yan o. So nagkaroon siya ng may ibig sabihin may dumadaloy na kuryente, ano. So yun yung kahalagahan guys, no. Yung ating inaayos kanina, yung backflow is dapat wala yan, no. So, para hindi bumalik yung kuryente doon sa may panel. So lahat ng kuryente is pupunta doon sa solar controller natin. So yun yung inayos natin guys, no. So yan, simple lang yung setup namin. At pang ano lang ito, pang magdamag na ilaw lang, no. At ito ay mga luma lang naman, no, mga second hand na pinalit natin, na nagkaroon din tayo. Ayan, binigay sa atin, no. At salamat sa Diyos, meron kaming ilaw sa magdamag, ano, gamit ang solar, no. Kahit walang araw yan, kahit na maulan, ay dire-diretso pa rin, no, ang aming ilaw, no. Malakas pa rin yung ilaw namin kahit na walang araw masyado. Kunyari nag-uulan na maghapon, no, mayroon pa rin kaming ilaw, no, kahit na mahina yung sikat ng araw. Yun guys, papakita ko naman sa inyo yung aming solar controller sa baba, no. Ginawa lang din natin yun na pang mahirap lang din. Mga luma na kasi yun kaya ginawa na lang natin ang paraan para magamit natin. Okay, papakita sa inyo. So ito yung aming circuit breaker, ayan guys, yung aming circuit breaker ay pinaglamaan lang din, no. So hindi pa kami nakakabili ng bago. So 20 ampere yung max, no. Din yung ginagamit namin sa ngayon at okay pa naman siya, no. So naka-connect siya dyan para pag halimbawa man ay mag-overcharge na, ipapatay na namin siya, no. Okay, pero yung meron tayong controller dito, no. So yan. So ito pala yung aming controller, no. So meron siya ngayon charge na 12.8. Yan. Yan siya guys. Solar charge controller 12.8. So nabili lang din natin to, nasa 200 pesos lang din, may get.
At may sira na nga, no. Ayan. At ito naman yung aming battery. Ayan, Motolite MCB pang matagalan 12 and 12 3B, no. So yun yung aming battery. Okay. At nakaset naman niya sa 3B, no. Pa, tapos na ya. Yes, kuya. Ang kuya namin pogi. Ingat sa biyahe. Yan, balik tayo dito. Yan siya ngayon. So, charging. So, ang full charge ito ay mag-i-stop siya ng charging kapag umabot na siya ng 14.4, no? So, hinto na siya. So, ngayon, charging po siya ngayon. So, yun naman guys, ang aking video sa ngayon. At sana nagkaroon kayo ng idea, no? So, yan. Yun yung battery namin. Nakakonekta dito. Meron naman yung mga sign dito. Solar, battery, at ilaw. Load. No? So, yun yung load niya ngayon. So, nakakonekta yan. So, ngayon ay meron pa siyang load ngayon. Nag-iilaw pa siya ngayon. Yan. Okay. Alright guys, bye.